Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Janina Aguas, mula sa Manila Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 2.7 milyong pisong halaga ng shabu, nasabat, 2 arestado sa Maguindanao del Sur. Cebu City Police Office nanguna sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa huling araw ng 2025 bar examinations. At dating miyembro ng New People's Army, voluntaryong sumuko sa Camarines Norte. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Naaresto ang 2 high-value target sa isinagawang bypass operation ng Santa Catalina PNP sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Magbabalita dyan si Police Master Sergeant Marvin Jake Romero. Isang matagumpay na bypass operation ang sinagawa ng mga tauhan ng Santa Catalina Municipal Police Station katuwang ang PDEA, Ilocos Sur sa Obimar Resort and Hotel, Barangay Paratong, Santa Catalina, Ilocos Sur. Naaresto sa operasyon ang 2 high-value individual na kinilang sina Rosario, 33 taong gulang, isang singer mula sa Vigan City, at si Rocky, 42, isang musikero mula sa Darbacan, Ilocos Sur. Nahuli ang mga sospek habang nagbebenta ng 2 sachet na hinihalang shabu. Sa inventory ng PDEA nakumpiska ang kabuuang 3 gramo ng shabu na tinatayang nagkakalaga ng mahigit 20,000 pesos. Kasama na iba pang drug paraphernalia, budol money at isang Mitsubishi expander na gamit ng mga sospek. Saksi sa inventaryo ang mga barangay official at kinatawan ng Department of Justice. Dinala ang mga sospek sa Ilocos Sur Provincial Hospital para sa medico-legal examination habang lahat ng nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya ng PDEA Ilocos Sur. Naharap ang 2 suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act o 2002. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Marvin Jake Romero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Romero. Bumagsak sa kamay ng mga operatiba ng Pampanga PNP ang isang high-value target sa isinagawang bypass operation na nagresulta sa pagkakasamsam ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng ₱250,000. Patrolwoman Janice Bulahaw sa report.
Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Pampanga Police Provincial Office laban sa ilegal na droga matapos maaresto sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Porac Station Drug Enforcement Unit ang isang high-value drug personality sa Phase 1 Barangay Manibuag, Pasig, Porac. Ayon kay Police Colonel Eugene M. Marcelo, Provincial Director ng Pampanga PPO, kinilala ang suspect na si alias Rambo, 39 taong gulang, na sinasabing bahagi ng malawak na drug distribution network sa nasabing bayan. Nakumpiska mula sa kanya ang tinatayang 75 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 510,000 pesos at ang marked bypass money. Ang suspect ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustodiya ng Porac Municipal Police Station. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng agresibong, intelligence-driven na estratehiya ng Pampanga PPO upang wakasan ang problema sa iligal na droga at tiyakin ang kaligtasan ng komunidad. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Police Colonel Marcelo, nananatiling matibay na kuta ng batas at kaayusan ang Pampanga, kung saan walang kriminal na makapagtatago. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Isang dating miyembro ng New People's Army ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Labo, Camarines Norte. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Jera Del Loterte. Voluntaryong sumuko ang isang dating miyembro ng New People's Army sa mga tauhan ng Daet Municipal Police Station sa Labo, Camarines Norte nito lamang Setyembre 14 taong kasalukuyan. Kinilala ang sumukong individual na si Ka Arthur, 65 taong gulang, may asawa, dating miyembro ng NPA KLG-2 sa ilalim ng Armando Catapia Command ng Camarines Norte. Ayon sa sabing pagsuko, dahil sa sanibwersa ng mga otoridad at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jera Del Loterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Loterte. Binunot at sinunog ng mga otoridad ang tinatayang 400,000 pisong halaga ng fully grown marijuana plants na natagpuan sa Bakun, Benguet. Magbabalita dyan si Patrolwoman Lizelle Digman. Tinatayang 400,000 na halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng mga operatiba sa sinagawang marijuana eradication sa sitio Makagang Kayapa, Bakun, Benguet nito lamang 14 ng Setyembre taong kasalukuyan. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba mula sa Bakun Municipal Police Station, Philippine Drug Enforcement Unit at Philippine Intelligence Unit ng Benguet Police Provincial Office, PIT Benguet, RID, RIU-14 at Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkatuklas ng isang plantasyon ng marijuana na may tinatayang lawak na 400 square meters at may nakatanim na 2,000 na piraso ng fully grown marijuana plants na may kabuuang halaga na 400,000 pesos standard drug price. Lahat ng mga nadiskubreng marijuana ay agad na binunot at sinunog ng mga operatiba habang patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang iba pang plantasyon ng marijuana at mahuli ang mga individual na responsable sa pagtatanim nito. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagtatampok sa patuloy na pangako ng mga ahensya ng kapulisan na labanan ang mga iligal na aktibidad ng droga sa rehiyon at bilang pagsuporta sa isinusulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole of nation approach na kinakailangan para masugpo ang paglaganap ng iligal na droga at maging illegal drug-free ang bansa. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Digman. Nakilahok ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 2 sa isinagawang bloodletting activity sa lungsod ng Kawayan, Isabela. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Jerilyn Colico.
Nakilahok sa bloodletting activity ang mga tauhan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 2 sa pangunguna ni Police Lieutenant Alilyn Wilcox, Chief Information and Communication Development Section, sa pamumuno ni Police Captain Rubian Versida, Officer in Charge RP Cadu 2, na may temang dugong alay ang lingkod bayan, kaligtasan ng mamamayan at ng bayan na ginanap kahapon, alas 9 ng umaga ay 15 ng Setyembre nitong taon sa FLD Coliseum, Barangay District 3, Kawayan City, Isabela. Katuwang sa aktibidad ang Kawayan Component City Police Station sa pangunguna ni Police Captain Pancho T. Cortez Jr. sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Avelino D. Canceran Jr., Chief of Police ng nasabing istasyon. Ang kaganapan ay inorganisa ng City Health Office 1 ng nasabing lungsod kasama ang Red Cross Isabela Chapter sa pangunguna ni Mrs. Nanette Cabalonga, Chapter Service Representative Blood Services, at sa pakikipagtulungan ng Kawayan Dentist Exclusive kung saan ito ay bahagi ng Civil Service Month Celebration. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, mas napapalakas at naiibsan ang pangangailangan sa mga blood supply ng mga ospital at medical facilities. Ito ay naganap bilang bahagi ng mga pagsisikap ng bawat mamamayan ng lungsod ng Kawayan upang mapalawak ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng dugo at pagsuporta sa mga taong nangangailangan nito. Ang matagumpay na aktibidad ay may layuning mapunan ang supply ng dugo sa ating blood centers para sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Nagpapakita rin ito ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isang Kawayenos. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jenny Polito, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Aklis. Maraming salamat, Patrolwoman Colico. Pinangunahan ni Police Brigadier General Ruel Rodolfo, Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa, ang field visit at inspeksyon sa Romblon. Alamin ang mga kaganapan mula kay Patrolwoman Desiree Padilla. Pinangunahan Police Regional Office Mimaropa Regional Director, Police Brigadier General Ruel C. Rodolfo ang sinagawang field visitation at inspection sa Romblon Technical Support Platoon Headquarters, South Jongan at San Jose Municipal Police Station, Barangay Poblacion, San Jose, Romblon nito lamang Setyembre taong kasalukuyan. Layunin ng aktibidad na tiyakin ang kahandaan, kalagayan at kapakanan ng mga tauhan sa lalawigan. Sa kanyang toktomen, binigyang diin ni Police Brigadier General Rodolfo ang kahalagahan ng disiplina, pagiging mapagmatsyag, at mahigpit na pagsunod sa 7-point agenda ng Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melancio Sr. Tatas Jr., gayon din sa ligtas core pillars. Aniya, mahalaga na ang bawat hakbang ng kapulisan sa operasyon man o sa pang-araw-araw na serbisyo ay sumasalamin sa integridad, pananagutan at tapat na paglilingkod. Ayon pa kay Police Brigadier General Rodolfo, ang 7-point agenda at ang ligtas core pillars ay hindi lamang simpleng direktiba kundi araw-araw na gabay upang makapagpatatag ng ligtas at matatag na mga komunidad. Dagdag pa niya, ito ang magsisilbing blueprint sa pagpapanatili ng kaayusan, pagpapatupad ng batas at pagpapatibay ng tiwala ng publiko sa kapulisan. Kasama rin sa sinagawang pagbisita ang pagsusuri sa kahandaan ng mga unit, kasanayan ng mga tauhan, at ang bisa ng mga lokal na hakbang sa seguridad. Sa pamamagitan nito, tiniyak ng Pro Mimaropa na ang bawat unit sa Romblon ay nananatiling handa at sapat ang kakayahan upang tugunan ang pangangailangan ng kanilang komunidad. Kalinsabay nito, nakibahagi rin sa inspeksyon sina Police Colonel Ali Jose Duterte, Chief ng RPRMD, at Police Colonel Rexton F. Sawi, Provincial Director ng Romblon PPO. Ang kanilang pagtutok sa readiness evaluation ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya upang mapatatag ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan ng Romblon. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Weather update. Patuloy na minomonitor ng PAG-ASA ang dalawang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang LPA 09C ay nananatiling nasa loob ng PAR ngunit may unlikely o mababang posibilidad na maging tropical depression sa susunod na 24 oras. Samantala, ang LPA 09D ay patuloy ding binabantayan at may medium chance na tuluyang maging tropical depression sa parehong panahon. Pinapayuhan ang lahat na manatiling nakaantabay sa mga susunod na abiso mula sa DOST PAG-ASA para sa mga pinakabagong update sa lagay ng panahon. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Isang high-value individual ang naaresto ng mga operatiba ng Oton Municipal Police Station matapos ang ikinasang bypass operation sa bayan ng Oton, Iloilo. Ang report mula kay Patrolwoman Lynette Sablon. Arestado ang isang high-value individual na drug personality matapos ang matagumpay na bypass operation na isinagawa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 dito lamang 14 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Zone 2, Barangay Alegre, Oton, Iloilo. Kinilala ang suspect na si Alias Dagul, 36 na taong gulang, residente ng nasabing barangay. Nahuli siya matapos magbenta ng isang sachet na hinihinalang shabu, kapalit ang 14,000 pesos na marked money. Ayon kay Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief RPDO 6 na samsa mula sa pag-iingat ng suspect, ang humigit kumulang 380 gramo na hinihinalang shabu na may standard drug price na tinatayang 2,584,000 pesos. Kabilang din sa mga nakumpiska ang isang sachet na hinalang shabu bilang bypass item, siyam na sachet na hinalang shabu, 2 knot-tied plastic bags na may laman ding shabu, bypass money na 14,000 pesos at iba pang non-drug items. Nasa kusdiya na ng kapulisan ang suspect at nasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon ay pinangunahan ng RPDU 6, katuwang ang Oton Municipal Police Station, PDEO IPPO, PDEGSO OU6 at RID6. Patuloy ang PNP sa mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng publiko. Mula rito sa Western Visayas, ako niyang PNN correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas sa kataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. Naging maayos at mapayapa ang huling araw ng 2025 bar examinations sa lungsod ng Cebu sa pangunguna ng Cebu City Police Office sa pagpapatupad ng seguridad at kaayusan. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Flora May Azares. Tagumpay na ipatupad ng Cebu City Police Office ang mga hakbang sa seguridad at crowd control sa paligid ng University of San Jose Recoletos Basak Campus sa Cebu City nitong Setyembre 14 ng taong kasalukuyan, kasabay ng huling araw ng 2025 bar examinations. Pinangunahan ng CCPO ang deployment ng halos 200 uniform personnel sa testing center na itinalaga sa Korte Suprema bilang isa sa 14 na local testing sites sa bansa. Katuwang ang Cebu City Transportation Office, Barangay Public Safety Officers at iba pang ahensya ng lokal na pamahalaan, isinagawa ang masinsinang pagbabantay upang matiyak ang kaligtasan ng mga bar examinee, taga-suporta at ng buong komunidad. Tinatayang mahigit 1,000 taga-suporta mula sa iba't ibang law schools at universidad ang dumagsa sa lugar upang ipakita ang suporta sa mga sumasailalim sa pagsusulit. Sa kabila ng dami ng tao, nanatiling maayos at tahimik ang daloy ng aktibidad dahil sa maagang pagtutok ng mga otoridad sa crowd management at trapiko. Ipinapatupad din ang liquor ban sa loob ng 100-meter radius mula sa USJR Basak Campus mula alas 9 ng gabi bago ang exam day hanggang alas 10 ng gabi matapos ang pagsusulit, alinsunod sa patakaran ng lungsod. Noong nakaraang September 14, 2025, nakaraang linggo, matagumpay po natapos ang bar examination na ginanap dito sa USJR Basak Campus, Cebu City, kung saan mahigit 1,000 katao ang nagtipon upang magbigay suporta sa ating mga bar examinees. Sa tulong po ng Bureau of Fire Protection, ng CCTO at CCDRRMO, EODK 9 Group 7, naging maayos at ligtas ang daloy ng tao at trapiko sa paligid ng testing center.
Mahigpit din namin ipinatupad ang mga umiiral na ordinansa sa lungsod, kabilang na ang liquor ban at noise regulation upang matiyak ang katahimikan at kayusan habang isinasagawa ang pagsusulit. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga katuwang sa seguridad at sa publiko sa kanilang kooperasyon. Naniniwala kami na naging maayos, mapayapa at matagumpay ang kabuang pagdaraos ng bar exam. Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga bar examinees. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Asares. Arestado ng mga operatiba ng Sogod Municipal Police Station ang isang wanted person sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa Barangay Pancho Villa, Sogod, Southern Leyte. Patrolwoman Camberley Flores sa report. Arestado ng mga autoridad ang isang lalaking wanted person sa kasong paglabag sa RA 7610 matapos mahuli sa Barangay Pancho Villa, Sogod, Southern Leyte. Bandang alas 8:30 ng gabi nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Sogod Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na mainirekomendang piyansa na 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa Sogod MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang Sogod PNP ay patuloy na maglulunsad ng mga operasyon para mahuli ang mga taong may pananagutan sa batas upang maihatid ang hustisya sa kanilang mga naging biktima at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad tungo sa minimithi natin na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Dalawang suspect ang naaresto habang tinatayang 2.7 milyong pisong halaga ang hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Maguindanao del Sur. Magbabalita dyan si Patrolwoman Leonora Gawang. Nasabat ng 2.7 milyon halaga ng shabu mula sa naarestong dalawang individual sa isinagawang checkpoint operation ng Sharif Agwak Municipal Police Station sa National Highway Barangay Mother Poblacion, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur nito lamang ika-14 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng ProBar, ang mga suspek na sina alias Bong at alias Fang na pawang nasa 8 gulang. Ayon sa ulat, matagumpay na naaresto ng mga personahe ng Sharif Agwak Municipal Police Station ang mga suspek matapos maharang ito habang isinasagawa ang routine inspection sa naturang lugar. Dumaan sa pagsusuri ang isang sasakyang Morris Garage na lulan ang mga suspek at doon nadiskubre ng mga pulis ang 8 malalaking sachet ng hinihinalang shabu. Ang mga nakumpiskang droga ay may kabuuang timbang na 408 gramo na tinatayang nagkakahalagang 2,700,000 pesos. Ang mga suspek at ang nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Sharif Agwak MPS para sa wastong dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Muling pinagtitibay ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region sa pamumuno ni Police Brigadier Jason C. D. Guzman, Regional Director ng ProBar, ang kanilang dedikasyon sa mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga at nananawagan sa publiko na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling ligtas ang komunidad ng Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ang nakatalang top 3 most wanted person dahil sa kasong qualified rape sa Nabunturan, Davao de Oro. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Reyna Rose Disipulo. Ito Setyembre 15 taong kasalukuyan ang isang kinilala na si alias Francisco, 66 anyos, isang lokal na magsasaka na pangatlo sa listahan ng most wanted person sa munisipyo.
Ang pagkakaresto ay bunga na isinasagawang manhunt operation ng tracker team ng Nabunturan Municipal Police Station. Nasa kote si Francisco sa kanyang tirahan sa Purok 5, Barangay Pangutusan sa bisa ng warrant of arrest na may kinalaman sa kasong qualified rape na walang naitalang bail ban para sa nasabing kaso. Matapos ang pagkakaresto, ipaliwanag sa kanya ang kanyang karapatan sa wikang naiintindihan niya, ngunit pinili niyang manahimik. Dinala rin siya sa Nabunturan Municipal Health Office para sa kinakailangang medikal na pagsusuri. Sa kasalukuyan, ang akusado ay nasa kustudiya ng Nabunturan Municipal Police Station para sa karampatang legal na proseso. Ang pagkakaresto na ito ay bahagi ng masusing kampanya ng lokal na kapulisan laban sa mga wanted person upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Disipulo. Nasa kote ng pulisya ang isang lalaki na may nakabinbing kaso ng attempted murder sa isinagawang operasyon sa Zamboanga del Sur. Ang balita mula kay Patrolwoman Luis Marie Conde. Nagsanib na persa ng Criminal Investigation and Detection Group 9, Bayog Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit 9, 1st Cavalry Battalion Armored Division, Philippine Army at iba pang law enforcement unit. Ang isang lalaki na wanted sa kasong attempted murder sa Purok 1, Barangay Conacon, Bayog, Zamboanga del Sur. Dakong alas 5 ng hapon nito lamang 15 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Jose, 62 anyos, may asawa at residente ng Barangay Liniensa, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang pag-aresto ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong attempted murder na nakasampa sa criminal case number na 17081-2K23 na inilabas ni Honorable Romeo Tenorio Descallar, presiding judge ng Branch 19, 9th Judicial Region, Pagadian City, noong May 18, 2023. Ang kaso ay may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 120,000 pesos habang dinala naman ang akusado sa CIDG RSOT Sub-Office para sa kaukulang disposisyon. Ayon sa pamunuan ng PNP, patuloy nilang isinasagawa ang maigting na operasyon laban sa mga wanted person upang tiyakin na ang may sala ay mananagot sa batas at upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa mga komunidad. Muling nananawagan ang mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa kapulisan sa pamamagitan ng maagap na pagbibigay ng impormasyon hinggil sa mga taong may kinakaharap na kaso upang mabilis na maipatupad ang batas at may ihatid ang hustisya. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Marie Conde, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. Tinatayang 1.7 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa bypass operation sa Barangay Glamang, Pulomolok, South Cotabato. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Resalie Umalay. Tinatayang 1.7 milyong halaga ng shabu ang nasamsam sa bypass operation na ikinasa ng RPDEU 12, RIU 12, PDEG 12 at Pulomolok Municipal Police Station, katuwang ang PDEA 12 noong Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Glamang, Pulomolok, South Cotabato. Kinilala ang mga sospek na sina alias Loy, 36 anyos, residente ng Barangay Lagaw, alias Paul, 52 anyos, residente ng Barangay Sinawal, at alias Roy, 50 anyos, residente ng Barangay Dajangas West, General Santos City. Na-recover mula sa kanila ang 10 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuwang bigat na 250 gramo na may halagang 1.7 milyon at bypass money na 14,000 pesos. Kabilang ang isang tunay at 13 peking 1,000 peso bill. Ayon sa Police Regional Office 12, ang operasyon ay patunay ng kanilang mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga. Nananawagan din ang PNP sa publiko na makiisa sa laban kontra droga para sa kaligtasan ng pamayanan. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. At iyan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo tuluyang magtapos, nais naming batiin ang mga kalahok ng Philippine Uniformed Services Sports League 2025
na ginaganap ngayon sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Mabuhay ang ating mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency, Metro Manila Development Authority, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Bureau of Corrections, Philippine National Police, Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Army. Good luck po sa lahat ng teams. At mga ka-PNN, 100 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Janina Aguas, mula sa Manila Police District, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.